What's up, guys? Ito ang Part 19, Episode 24 Nanograms ating Chanotso series. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na at magsimula na tayo. Maya-maya, naghahanda na ang lahat para sa campfire, pero mukhang malungkot si Hina. Ngunit nang makita niya si Taiki, agad siyang sumaya at binalak na lapitan ito. Pero napansin niyang nakatitig si Taiki kay Chanotso. Habang siya ay nakatingin kay Chanotso, agad siyang nasaktan at nalungkot ng sobra. Balik tayo sa nangyari kagabi. Lumalabas na, noong hinanap ni Hina si Taiki nang mawala ito, nakita pala niya na kasama nito si Chanotso. Sobrang nasasaktan siya tuwing makikita at marirealize niya ito. Pero sinabi niya sa sarili na kasalanan niya ito dahil sa simula pa lang, alam na niyang si Chanotso talaga ang gusto ni Taiki bago pa man siya umamin sa kanya. Kahit nalulungkot, pinilit niyang maging positibo at nagsinungaling sa sarili na hindi siya nasasaktan. Sinabi pa ni Hina, noong umamin ako sa kanya, yung reaction sa mukha niya ay parang batang paslit na nawawala at sobrang nakakatawa yun. Kapag may nasabi ako sa kanya na nakakahiya, bigla siyang magsasalita at mamumula ng todo. Noong festival, sobrang pinantasya ko na siya na lang ang maging prince sa roleplay namin. Pero noong nagkatotoo ito, sobra akong kinabahan na halos mabaliw na ako. Pero ang mga moments namin doon sa roleplay ay palaging tatatak sa akin, at hindi ko makakalimutan. Kahit kailan, hindi marirealize ni Taiki na noong inaya ko siyang maghalikan, hindi yun biro, seryoso talaga ako, at gusto ko talagang gawin niya yun. Nasa tahimik na classroom kami, walang tao, at ang buong katawan ko ay sobrang nag-iinit. Napakatindi ng kabog ng dibdib ko. Sabay na alala ni Hina ang aksidenteng halikan nila ni Taiki. Pero ayaw niyang mangyari ulit ito sa stage, kaya buti na lang at hindi nagdikit ang labi nila. Sinabi pa niya na mula noong nangyari ito, kumalat ng sobra ang chismis, at sobrang nainis si Taiki. Pero alam ni Hina na nag-aalala lang ito para sa kanya. Ang hindi alam ni Taiki ay okay lang naman ito kay Hina. Sabay niyang sinabi, sobrang pinapangarap ko na maging kami ni Taiki. Palagi akong napapaisip, ano kaya ang pakiramdam kung maging girlfriend ako ni Taiki? Imahinasyon ko lang ba ito? Sabay kaming uuwi, magkakaraoke kaming dalawa, magpipicture kami ng madami, at gagawa ng maraming alaala. Maya-maya, sa kaiisip, nagulat si Hina at namula ng todo. Bigla niyang naalala na lahat ng gusto niyang gawin kasama si Taiki ay gusto rin namang gawin ni Taiki, pero kasama si Chanotso. Kaya sobrang nalungkot na naman siya at napasabi, wow, parang roller coaster of emotions ang nararamdaman ko. Sasaya, tapos biglang malulungkot. Habang pabalik siya, sinabi ni Hina, minsan naiisip ko, bakit hindi niya subukang makipag-date sa akin? O kahit subukan man lang. Pero, yun ang gusto ko kay Taiki, ang pagiging sincere niya. Hindi niya ako sasagutin dahil lang sa awa, dahil ayaw niya akong saktan. Maya-maya, dumating na si Hina. Napansin ni Taiki ang dahon sa buhok niya, kaya sinabi niya ito. Pero kahit ituro ni Taiki, hindi niya matanggal, kaya naman nag-sorry si Taiki at nagpaalam na siya na lang ang magtatanggal. Habang tinatanggal ito ni Taiki at nakahawak sa ulo niya, biglang napahinga ng malalim si Hina at namula ng todo. Sabay bulong ng, I love you, mahal na mahal kita, Taiki. Pero sobrang hina nito kaya hindi narinig ni Taiki. Sinabi ni Hina sa isip niya, hindi ko nilakasan dahil ayaw kong nervyusin ka na naman. Pero kailangan kong maging agresibo para manalo sa'yo. Gagamitin ko ang pagiging close natin bilang advantage ko. Sabay titig kay Taiki at muling bamulong, Taiki, titigan mo ko. Napatingin sa kanya si Taiki, sabay bulong sa isip niya, gusto kong maging higit tayo sa pagiging magkaibigan. Aantayin ko yun, kahit ilang araw, ilang linggo, o maski ilang taon pa. Maghihintay ako, kahit gaano katagal. Maya-maya, nag-asara na silang dalawa. Napansin ito ni Moria at sinabing, wow, nakakainis naman tong mga magkaibigan na parang magkarelasyon. Kaya sinabi ni Kasahara, pero ikaw, Moria, mukha namang ikaw lagi ang may kontrol sa relasyon. Sumagot si Moria, hindi naman sa ganun. Pero kung magkakarelasyon man ako, mas gugustuhin ko yung taong okay sa ganitong setup. Sa isang relasyon, napakaswerte mo kapag mas mahal ka ng partner mo. Mas magiging masaya ka dahil dito. Napatanong naman si Kasahara,
E paano naman mahahanap ng isang tao ang kasiyahan kung siya ang mas nagmamahal? Hindi ba dapat pantay ito? Nagulat at nagtaka si Moria. Muling nagtanong si Kasahara, ikaw ba, Moria, pag may umamin sa'yo, gaano katagal bago mawala ang feelings nila? Dinagdag pa niya, no offense, pero tinatanong ko yan kasi hindi ako naniniwala sa'yo. Mukhang wala ka pang experience. Dahil sa sinabi ni Kasahara, sobrang nainis si Moria at tila sobrang nahihiya sa sarili niya. Sinabi niya sa sarili, nakakainis ang daling na yun. Kinagabihan, nagsimula na ang campfire at nag-enjoy ang lahat. Pero nang magtama ang tingin nila ni Kasahara, nainis agad si Moria at inasar siya. Sabay alis ni Moria at naglakad mag-isa. Habang naglalakad, na-realize niya na totoo ang sinabi ni Kasahara, totoo na never pa siyang nagkaroon ng long-term relationship o kahit isang totoong relasyon. Pero dahil sa pagmamahal ni Hina, ginanahan si Moria. Hindi pa siya nakakakita ng ganong klaseng commitment sa pagmamahal. Kaya pinanggako niya sa sarili na tutulungan niyang magtagumpay si Hina. Maya-maya, narinig ni Moria ang usapan ni Taiki at ng kaibigan niya tungkol sa pagkuha ng jacket niya sa gym dahil malamig. Agad naman niyang nilapitan si Hina at nagsinungaling na may ipapakuha lang sa kanya sa gym. Agad naman pumayag si Hina, pero nang makarating siya roon, nagulat silang dalawa dahil nagkasalubong sila. Tinanong ni Taiki kung saan pupunta si Hina, kaya sinabi ni Hina, meron lang sa aking pinakuha ang manager niyo na equipment. Kaya napasabi si Taiki, hay, naku. Anong klaseng manager yan? Pati hindi club member, inuutusan niya. Dito naman na-realize ni Hina na niloko siya ni Moria para magkasama sila ni Taiki at sinadya niyang mangyari ito. Tinanong ni Taiki kung anong equipment at sinabing tutulungan niya si Hina. Natulala naman si Hina dahil hindi niya alam kung anong equipment ang idadahilan niya. Habang naghahanap sila, napansin ni Hina na nagsimula na ang campfire, kaya itinuro niya ito at lumapit din si Taiki. Sinabi ni Hina, kita pala doon ang campfire. Sumagot si Taiki, oo, kita dito. Mas maganda pa nga ang view. Natulala si Hina at tila nag-iipon ng lakas ng loob, sabay sabing, maganda dito, kaya dito muna tayong dalawa at manood. Nabigla si Taiki at natulala ng matagal, sabay sabi, tama ka, saka pagod din ako. Tara, dito muna tayo at magpahinga. Dahil dito, napangiti si Hina at sumaya. Tumambay ang dalawa, nagkwentuhan, at tulad ng dati, nag-asaran silang dalawa. Hamaba ng todo ang usapan nila, at sobrang excited at saya ni Hina. Tila hindi siya nauubusan ng sasabihin at pinag-uusapan nila ni Taiki. Masaya rin si Taiki, tatawa-tawa, at napakalaki ng kanyang ngiti. Napansin ito ni Hina, at napangiti rin siya, pero may halong lungkot. Naisip niya, sana ganito na lang kami palagi. Magkalapit ang kamay nilang dalawa, at hahawakan sana ni Hina ang kamay ni Taiki. Pero agad niyang itinigil nang maalala niya si Chanotsu. Sabay yuko siya at nalungkot. Masaya si Taiki, pero nang makita niyang biglang nalungkot si Hina, agad din siyang nalungkot at natahimik. Maya-maya, nagsalita si Hina. Taiki, may gusto sana akong itanong. Tinanong ni Taiki kung ano yon, kaya sinabi ni Hina, noong naglaro tayo ng card games, ano sana ang isasagot mo? Sa una, akala ko si Chanotsu agad ang sasabihin mo. Pero na-realize ko na hindi mo basta-basta sasabihin yun sa laro lang na ganon, lalo na't maraming tao. Pero ayos lang kung aminin mo na siya talaga. Ayun ang usapan natin, hindi ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ako doon. Pero sa totoo lang, minsan nasasaktan din ako, syempre. Pero dahil sobrang mahal kita, kinakaya kong tiisin ang sakit na nararamdaman ko. Nabigla si Taiki at hindi niya maalis ang tingin niya kay Hina. Matagal na natahimik ang paligid, at walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi sumagot si Taiki sa sinabi niya, kaya naman agad tumayo si Hina at sinabing, Tara na, kailangan kong sabihin kay Moria na wala dito ang pinapahanap niya, sabi ni Hina, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Tahimik pa rin si Taiki. Samantalang si Hina, sobrang nahiya at kinabahan dahil hindi niya napigilan ang sarili, na sabi niya ang I love you kay Taiki ngayon. Habang paalis siya, biglang seryosong tinawag ni Taiki ang pangalan niya. Kabado siyang lumingon. Bakit? Tanong niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at nakita ni Hina ang matinding seryosong ekspresyon sa mukha ni Taiki. Sabay sabi ni Taiki, Hina, sorry. Agad namang kumalabog ng todo ang dibdib ni Hina.
Tila umikot ang paligid niya, at nagpanik ang kanyang isip. Sorry saan? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Muling nagsalita si Taiki, sa isang malamig at seryosong tono. Hindi pwedeng maging tayo, Hina. Natulala si Hina, at tila nanginginig ang buong katawan niya. Sobrang na-overwhelm siya sa narinig. Pilit niyang iniipon ang lakas ng loob at tinatago ang luhang nagbabantang bumagsak. Ayoko, hindi pwede. Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ng sagot agad? Huwag mo akong apurahin. Bakit mo sinasabi yan? Kayo na ba ni Chanatsu? Sumagot si Taiki, hindi pa kami. Kaya agad siyang sinagot ni Hina, edi hindi mo pa ako kailangang bigyan ng sagot. Kahit gaano pa katagal yun, hindi ako magrereklamo. Pero kung i-reject mo ako ngayon, baka magsisi ka kapag nahulog ka na rin sa akin. Huminga ng malalim si Taiki bago muling nagsalita. Pero hindi na maganda ang sitwasyon natin ngayon. Sobrang na-appreciate ko ang suporta mo sa akin tungkol kay Chanatsu, pero kahit alam ko yun, nag-aalinlangan ako kapag andito ka. Pakiramdam ko, kada galaw ko, nasasaktan kita. Kaya ngayon, gusto ko nang linawin ang lahat. Napayuko si Hina habang nagsasalita si Taiki. Bigla siyang tumakbo papunta kay Taiki at tinakpan ang bibig nito gamit ang kanyang mga kamay. Nanginginig siya, at hindi na niya kinaya ang sakit, tumulo na ang kanyang mga luha. Hindi na niya mapigilan ang emosyon niyang matagal niyang tiniis. Hindi ba sabi ko sa'yo, okay lang ako doon? Umamin ako sa'yo kahit alam kong iba ang gusto mo. Kahit alam kong iba ang gusto mo, huwag mo naman akong pigilan mahalin ka. Hinawakan ni Taiki ang kamay ni Hina at marahang inalis ito sa kanyang bibig. Sabay sabi niya, hindi na normal ang sitwasyon natin, Hina. Sumagot si Hina, okay lang. Pag nanalo ako sa'yo, magiging okay na ang lahat. Umiling si Taiki, pero hindi ko kayang ibalik ang nararamdaman mo. Napapikit si Hina sa tindi ng sakit, saka sumigaw, bakit hindi? Mas marami tayong alaalang dalawa kaysa sa kanya. Dahil ba magkasama kayo sa bahay? Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya sa'yo, pero gusto kong lumaban. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Taiki. Seryosong sumagot si Taiki, kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Si Chanatsu pa rin ang mahal ko. Hindi na kinaya ni Hina, bumuhos ng tuluyan ang kanyang luha. Tumalikod siya at tumakbo palayo, pilit na iniiwan ang sakit na ramdam niya sa bawat hakbang. Naiwan si Taiki, nakatingin lang sa kanya, habang ramdam ang bigat sa kanyang puso. Sobrang naaawa siya kay Hina at nalulungkot din sa mga sinabi niya. Pero alam niyang kailangan niya itong gawin, kailangan niyang putulin ang sakit bago pa ito lumalim ng husto. Sa labas, nakasalubong ni Ayame si Hina na tumatakbo habang humihikbi. Nag-aalalang sinundan niya ito, at nang makita niyang lumuluhan ng todo si Hina, agad siyang lumapit. Saka mahina ngunit puno ng hinanakit na bamulong si Hina, sinabi niya sa akin, na hindi pwedeng maging kami dahil iba ang gusto niya. Nabigla si Ayame sa narinig. Hindi niya alam kung paano papakalmahin si Hina na ngayon ay hagulgol na sa sakit, isang sakit na tila inagawan siya ng karapatang magmahal. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Taiki, mas lalo lamang siyang nasasaktan. Samantala, sa kabilang banda, napansin ni Chanatsu ang paligid at napagtantong wala roon sina Hina at Taiki. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na biglang dumaan sa kanyang dibdib. Naisip niya, nagde-date kaya silang dalawa? Isang pag-aalalang sumiksik sa kanyang puso, pero walang-wala ito kumpara sa kasalukuyang sakit na nararamdaman ng ating mahal na Hina. Grabe ang episode na ito, mga ka-recap. Maski ako, habang pinapanood ito, ay hindi napigil ang maiyak. Huling episode na ang susunod. Kaya kumapit na kayo dahil mas magiging intense pa ang ating final episode. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na tulad nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.